11 ng umaga nang matanggap ng emergency response team ng Makati ang tawag ng isang security guard. May aksidente raw sa isang ginagawang building sa Paseo de Rojas, kaya agad silang rumesponde. Isa ang grupo ni Mark sa rescue teams na unang dumating sa site. Dito nila dinatnan ang kaawa-awang itsura ng mga biktima. Ang isa, nakasabit pa ang katawan sa steel fence na binagsakan. Marami ng dugo, tapos nakita ko yung iba doon na dislocate na yung mga bones. Yung iba may halos duguan yung mga ulo. Hindi ko alam kung may may hard hat. Kwento pa ni Mark, kalunos-lunos din ang sinapit ng 3 bangkay na huling nailabas sa gusali. Kinailangan pang talian ang nabaling braso para hindi tuluyang mahiwalay sa katawan. Doon nakalaylay na lang yung mga kamay niya, pati paa. Yung isang ulo nung victim, may biyak. Tapos yung ear niya na parang nawala na sa may biyak na dito. 3 taon ng emergency medical dispatcher si Mark. Pero aminado siya na mahirap makalimutan ang itsura ng mga biktima ng ganitong aksidente. Parang napailing ako kasi alam ko may mga pamilya yun. Nakita ko yung isa may wedding ring pa. Ano na yung mga naiwan nila, gano'n. Sabi pa ni Mark, mahirap ang trabaho niya dahil ang mga biktima ng trahedya ay nagiging bahagi na rin ng alaala niya. Iniisip na lang niya na nakatulong siya kahit paano sa mga biktima. Cheryl Mundo, Patrol ng Pilipino. Nakakakilabot, ganyan isinalarawan ng ilang testigo ang aksidenteng nangyari sa itinatayong Eton Residences. Marami sa kanila ang nagulat sa narinig na malakas na tunog na sinundan ng mga sigaw ng mga nahuhulog at nakalambitin na trabahador. Nagpapatrol, Jeff Canoy. Umalingaw ang mga sirena ng ambulansya sa Makati City kanina. Ang destinasyon, ang tinatayong gusali ng Eton Residences kung saan 10 trabahador ang namatay matapos bumagsak ang sinasakyang gondola o service elevator ng mga construction worker sa ginagawang gusali. Pinasok ang mga manggagawa sa mga ambulansya para dalhin sa ospital. Sa gitna ng pag-rescue at pag-recover ng mga bangkay, naglabasan ang mga empleyado ng katabing gusali. Si Luis Tolentino nagulat na lang nang makarinig ng malakas na tunog. Nahulog na, nakikita ko yung dalawa. Pabilis ang sumisirit yung dalawang pababa Kasunod yung mga ibang tao na nakahawak pa dun sa bakal. Parang sa shooting lang, pero kung sa titignan mo, nakakatakot talaga Ang mga tinderang sina Kim at Liza na nasa baba lamang ng construction site, nakarinig din ng malakas na tunog at pagtingala nila, kinilabutan na lang sa nakita. Akala namin kasi building yung bumaksak kasi nga lakas ang impact. Yung pagbaksak nila, yun dire-diretso na, tapos lumabas kami nun. Nandun na, nasa baba na yung mga tao. Natataranta na kami nun, yung time na yun. Lang kami nakakita ng mga taong ganyan na nahulog sa construction, tapos siyempre Emosyonal naman na sumugod si Aling Mimi sa gusali. Bit-bit ang anak, nabalitaan niya nangyaring aksidente doon at nangambang napabilang ang asawang si Alexander sa mga nasawi. Dahil sabi ng gwardiya dito ako pupunta. Sabi niya naman, papuntahin ako dito. Saan ba talaga makuha yung, makita ko yung asawa ko kung sure ba talaga? Tinitext ko ng tinitext, tapos hindi na naman nagre-reply. Kaya lalo ka nag-alala. Oo, syempre. Nahimasmasan na lang si Aling Mimi nang makitang wala sa listahan ng mga nasawi ang kanyang asawa. Patuloy naman ang investigasyon ng PNP at ng Department of Labor at binubuo ang bawat piraso ng impormasyon na nakukuha nila sa mga naging testigo sa kalunos-lunos na pangyayari. Jeff Canoy, Patrol ng Pilipino. Dead on arrival sa ospital ng Makati ang 9 na construction workers na naaksidente sa ginagawang Eton Residences sa Makati. Isa naman ang nakaligtas at inilipat na ng ospital at nasa ospital ng Makati ngayon si Nico Bawa. Nico, kumusta na ang kalagayan ng nakaligtas na biktima? Corina, nakaligtas na nasa stable na ang kondisyon nito ayon sa mga doktor, yung natitirang isang construction worker na nakaligtas doon sa kasama sa mga naaksidente. Pero kanina pang hapon, pilit na nire-revive ng mga doktor ng iba pang mga construction worker pero talagang hindi nakinaya dahil sa lalim at dami ng mga tinamong sugat. Isa-isang itinakbo sa ospital ng Makati ang mga naaksidenteng construction worker. Si Maria Loren Cristobal hindi makapaniwala ang kabilang ang mister niya si Benbon sa mga namatay. huwag ko na daw po siya antayin kasi may overtime na po sila.
Tapos nabalikan mo na lang buhay sa bulsa ng mga nanasinaya. Sa press con sa ospital, nilinaw ng mga doktor na masyadong maraming pinsalang tinamo ang mga biktima mula ulo hanggang paa at nadami pati ang kanilang internal organs. And based on the physical examination, blunt trauma to vital organs, head trauma, mga multiple fractures causing bleeding, at saka crushing injuries. May mga nakita kami na may close to traumatic amputation. Nilipat naman ang nag-iisang nakaligtas sa si Roel Perez sa isa pang branch ng ospital ng Makati. Nabali ang kanyang kanang kamay at bindi at nasugatan din sa tiyan. Inoobserbahan pa rin ang kanyang kondisyon matapos si X-ray at CT scan. Sa ngayon kasi stable siya, pero guarded siya. Close monitoring ang kailangan. Kanina, nagkaroon pa ng pagtatalo sa pagitan ng mga pamilya ng biktima at ng kontraktor tungkol sa gastusin ng mga biktima. Yun na nga ba sinasabi ko sa'yo, pupurma kayo na wala pa tayo. Bakit kailangan pa masabihin nyo kung may pera ako? Eh, sa inyo nangyari yan eh. Accident. Kausapin nga natin muna. Sabi ko naman sa inyo, kausapin muna natin kung paano babayaran Sabihin ito nyo kung bago may pera ako. Pero ayon kay Makati Mayor Junjun Binay, sasagutin na muna ng lungsod ang gastusin sa ospital ng mga biktima. Pagkatapos sa investigasyon ng aksidente, saka na lang daw pag-uusapan kung anong danyos ang makukuha ng mga pamilya ng biktima. Dapat may insurance nitong mga biktimang ito at ito ay isang aksidente na dapat mayroong managot. Kung wala naman talaga at talagang nakita naman natin na mahihirap itong mga tao na ito, hindi na natin sila pagbabayaran dito sa ospital. Dumating na rin ang PNB Soko para ayusin ang pagkakakilanlan ng mga construction worker. Sa ngayon, 2 pa lang sa mga biktima ang napupuntahan ng mga kamag-anak. Corina, sa pangkalahatan, 10 ang namatay. Meron pang isa na nanggaling sa Makati Med at hindi na rin na-revive ng ospital mismo. Sa pangkalahatan, yung iba namang mga bangkay dinala doon sa isa pang punerarya sa Pilipinas, sa may JP Rizal, kung saan ngayon mismo ginagawa ang autopsy at inaasahan doon na rin pupunta ang iba mga kamag-anak. Corina? Maraming salamat si Nico Bawa. Samantala, nagpaabot ng pakikiramay ang management ng Eton Properties sa mga pamilya ng mga trabahador na namatay sa aksidente. Tiniyak ng kumpanya na ginagawa nila ang lahat para masiguro na ang Eton at ang kontraktor nito ay magbibigay ng tulong sa mga biktima. Nangako rin ang management na aalamin kung sumusunod ang kanilang mga contractors at construction management consultants sa kanilang safety regulations. Eton, its contractors and construction management consultants are cooperating with the police authorities and the city engineer's office as they investigate the cause of the accident. In the meantime, the company's priority is to ensure that the victims' families are informed and extended needed assistance by the contractor. At siyempre, kaunay po na aksidente sa Makati, ating makakausap mula sa Ospital ng Makati si Senior Superintendent Froilan Bonifacio, ang hepe ng Makati Police. Magandang gabi po. Good evening, sir. Ano po talaga ang sanhi? Kasi may nagbabanggit na overloading, mechanical failure, o overloading at mechanical failure? It's overloading, kabayan. Kasi around 11:30 to 12 today, parang break time po ito ng mga construction worker. So, from the 34th floor, bumaba itong gondola basket. Then after which, from the 26th floor, around, I think 11 persons na yung sumakay doon. But actually, yung capacity na ito is, I think, around 3 to 4 persons lang. So, by the looks, mukhang nag-give way yung gondola basket. Okay. Kung ang capacity po ng gondola basket ay 3 to 4 persons lamang at sumobra talaga ang laman, sabi niyo mga 10 to 11 persons ang laman, so sino may pananagutan? Yung contractor na Arlo Aluminum? That we have to check, but accordingly, yung gondola basket has a certification na yun ay nasa magandang kondisyon po, kabayan. Opo, pero yung overloading, sino ang dapat managot nun? Kasi sa isang construction po, meron po silang safety engineer eh. Yun. So, dapat po malaman din po natin kung may kapabayaan din po rito yung mga nagpapatakbo po dito sa construction na ito, nagpapalakad. Yung bahong mga namatay ay laman ng gondola o meron pa silang mga nabagsaka, mga manggagawa? Sa aming investigation, sir, mukhang sila lang po yung nakasakay dun sa gondola basket at wala naman pong
nabagsakan po ron sa ibaba po ng, I think, 7th floor. Okay. So, Hepe, ano po ang inaalam pa natin ngayon? Ano pa ang iniimbestigahan ho natin? So far, imbitahan po namin yung contractor po dito to shed light on this unfortunate incident. Hopefully, we were able to come up a good result by tomorrow. Identified na ho lahat ng biktima, Hepe? Yes, sir. Identified na po lahat ng biktima. At naayos na ho lahat. Sinong umaayos ho ngayon sa mga biktima? Yung pong, ang alam po yung contractor po at nagbibigay na po sila ng assistance puro sa mga biktima. Okay, maraming salamat po sa inyo at magandang gabi ang Makati Police Chief na si Senior Superintendent Froilan Bonifacio. At para maiwasan ang nangyari pagpapasabog sa isang bus sa Makati noong Martes, nagsimula ng magpakalat ang NCRPO ng 300 bus marshals. Sila ang magbabantay sa halos 7,000 pampasaherong bus na bumabiyahe sa EDSA at mga highways gaya ng NLEX at SLEX. Ayon kay Presidential Spokesperson Edwin Lacerda, makakatulong ito para mapigilan ang anumang balaking magpasabog pa sa ibang bus. Sasakay ang mga naka-uniforming pulis sa mga bus, magmamatsyag at bababa para sumakay uli sa ibang bus. Ayon pa kay Lacerda, maaaring tanungin ng mga pulis ang mga pasahero kung meron napansin na kahina-hinala. Kakausapin din ang bus companies para sa panukalang paglalagay ng CCTV cameras sa mga bus. Hindi mapapatawad ng ina ng isa sa mga namatay sa pagsabog ng bus sa Buendia ang mga nasa likod ng pambobomba. Para sa ina ng biktimang si John Lee Dakiwag, matatagalan pa bago niya matanggap ang sinapit ng kanyang anak na mag-isang bumubuhay sa kanilang pamilya. Nagpapatrol, Ryan Chua. Laging inaabangan ni Julie Dakiwag ang pag-uwi tuwing Miyerkules ng nag-iisang anak na nagtatrabaho sa Maynila. Pero kahapon, bangkay ng inihatid sa bahay nila sa San Pedro, Laguna ang 26 anyos sa si John Lee. Isa sa mga namatay sa pagpapasabog ng bus sa Makati noong Martes. Wala sa isip ko yun na wala na talaga siya. Pero pagdating namin doon sa ospital, yun na ang nakita ko. Ayun ang hindi ko matanggap talaga. Nag-iisang anak mo, ganun ang nangyari, biglaan. Malapit kay Julie ang anak na kalambingan niya, kasamang mamasyal at kakwentuhan tungkol sa mga pangarap tulad ng pagkakaroon ng sariling bahay. Nagtapos na cum laude si John Lee at kapo-promote lang sa trabaho. Siya ang bumubuhay sa buong pamilya lalo't walang hanap buhay ang mga magulang niya. Unang-una, matalino yan. Talagang mataas ang pangarap niya. Pauwi si John Lee galing trabaho ng madamay sa pagsabog. Masakit man, tanggap na ng ama niya ang nangyari. Pero hindi raw mapapatawad ng kanyang ina ang mga may pakana ng pagsabog. Pag ako nagtanim ng galit ako sa tao, hindi ko masabi kung kailan ko patawarin. Kasi buhay ng anak ko ang nawala eh. At patawarin ko man siya, hindi na mabalik ang buhay ng anak ko eh. Sa darating ng Miyerkules, wala nang aabangang anak si Aling Julie. Sa halip, ihahatid niya ito sa kanyang huling hantungan. Ryan Chua, Patrol ng Pilipino. Hindi lang 5 buhay ang nasayang sa pagsabog ng bus sa EDSA Buendia dahil gumuho at nasayang din ang pangarap ng kanilang mga naulilang umaasa sa kanila. Nagpapatrol, Jasmine Romero. Karamihan sa mga namatay sa pagsabog ng bus, mga breadwinner. Sa gitna ng pagdadalamhati, nakangiting sinariwan ni Joharic ang mga alaala ng nakababatang kapatid na si Johansson. Ayon kay Joharic, talagang mahusay magluto si Johansson. Mag-a-abroad na sana siya para mapag-aral ang bunso nilang kapatid. Basta pag nagluto yan, minsan tatanong namin, anong luto yan? Di ko alam eh. Yung sagot niya. Pero pag tinikman namin, sarap pa. Pero nang maaalaalang patay na ang kapatid, hindi nito napigilang lumuha. Usually, di ba, mas nauna yung mas matanda, mas nauna yung madaming bisyo. Ba't inunahan mo ko? At hanggang sa kamatayan, kasama ni Johansson ang girlfriend na si Shirley. Siya ang pinakanapuruhan sa insidente, kaya't hindi magawang tignan ng kanyang ama ang kanyang mga labi. Kahit naman ganito ang pinag-anoon natin, hindi pa tayo nagkausap ng maganda. Meron pa tayong konting tampuhan.
Suot-suot naman ni Aling Nelda ang salaming naging mitya ng buhay ni Irish. Hindi siya makapaniwala na ang kanyang matalino, mabait at magandang anak na katuwang niya sa buhay ay wala na ngayon. Malamang ko siya. Hindi siya pabayaan ni Lord. Sakita sa pasada sa FX naman umaasa ang pamilya ni Mang Salustiano at ngayong wala na siya. Nananawagan ang byuda niya sa mga pwedeng tumulong. Sana po matulungan niyo po kami sa lahat naming mga gastusin po. Maawa po kayo sa amin. Pero bukod sa material na suporta, hangad din ng bawat pamilya ang hustisya. Jasmine Romero, Patrol ng Pilipino. At matapos nga ang pagpapasabog sa bus sa Makati noong Martes, sunod-sunod na ang natatanggap na tawag ng mga pulis na nagre-report ng bomb threat. Pero karamihan dito ay hindi naman totoo. Nagpapatrol si TJ Manoto. Isang kahina-hinalang lata ang naiwan sa loob ng Lucky 7 bus sa Ayala Avenue sa Makati kanina. Agad tumawag ng pulis ang konduktor. Rumisponde ang Makati PNP Bomb Squad. Pero nang busisiin ang hinihinalang bomba, candy pala ang laman. Isang building din sa Roas Boulevard ang nakatanggap ng bomb threat. Pero nang halughugin na ng mga pulis ang gusali, walang nakitang bomba. Ngayong kaliwat kanan ng mga bomb threat, payo ng PNP, huwag magpanik pero seryosohin pa rin ito. Kapag may tumawag, dapat mahinahon ang kakausap. Diretsuhin ang caller at tanungin kung saan ang bomba, kailan ito sasabog at ano ang itsura nito. Isulat ka agad ang impormasyon at itawag sa pulis. Just make sure that probably 30 seconds, 1 minute, take your time, close your eyes, recall what was said, write it down. Pagkatawag sa hotline ng 117, agad maghanap ng mga kahina-hinalang bakete sa paligid at evacuate ang lugar. Ito ang Emergency 117 call center ng DILG. Sila ang sumasagot sa mga emergency calls ninyo. Subukan natin yan sa aking cellphone. Hello, 117. Ito po yung sa ABS-CBN. Saan po kayo? Tayo po ate. Ayan. Ayun po sumagot sa ating tawag. Thank you po. 117 Upshur Emergency. Ang 117 call center ay nakakatanggap ng 13,000 calls sa loob ng 24 na oras. Pero 98% nito ay prank calls, lalo na ang mga bomb threat. A lot of these are really prank calls. Prank calls. Masabi ko nga sa inyo, every call has to be validated. Kaya ang sabi ng Malacanang, hindi gawaing makabayan ang pananakot. Tiniyak din nila sa publiko na nakalatag na ang pinatinding seguridad. TJ Manotok, Patrol na Pilipino. MILF Special Operations Group at mga terorista ang tinutumbok ng mga otoridad na siyang maaaring responsable sa Makati bus bombing. Exclusive nagpapatrol, Maan Makapagal. Sa nakalap na impormasyon ng intelligence community, lumalabas umanong responsable sa pagpapasabog ng Newman Goldliner bus ang MILF Special Operations Group at Alcobar. Sinasabing si MILF Commander Amiril Umbracato ng 105th MILF Base Command ang namuno sa operasyon. Ang gumawa umano ng bomba ay ilang miyembro pa ng Jemaah Islamiyah sa Maguindanao. May basbas umano ng MILF Higher Command ang pag-atake bilang ganti sa umunay pagkakaaresto ni MILF Commander Guerra, isang miyembro ng MILF Central Committee. Nahuli si Guerra sa Davao International Airport noong Setyembre habang patungong Geneva. Nakadetene ngayon si Guerra sa Fort Bonifacio. Si Guerra umano ang tulay ng MILF sa Jemaah Islamiyah at Al-Qaeda. Itinanggi naman ng MILF ang mga aligasyon. Intelligence report yet to be processed and evaluated and validated. Sa palagay ko, mga misleading pa yung mga report na yan. Ito ay isang 81mm mortar. Ganito rin daw halos ang ginamit sa improvised explosive device na itinanim sa Newman Goldliner bus. Ang ganitong klaseng 81mm mortar ay karaniwang makikita sa mga insidente ng pagpapasabog sa Southern Mindanao. Nilinaw naman agad ni Justice Secretary Laila De Lima na inaalam pa ang lahat ng anggulo sa pagsabog. Right now, dun sa mga various angles, ang parang pinakamalakas na anggulo, but of course not yet conclusive, is this could be an act of terrorism. Isa pang binabanggit na motibo sa Intel report ay upang madiskaril ang nalalapit na peace talks sa pagitan ng gobyerno at MILF sa Kuala Lumpur. This had been our desire, long desire. Sana maumpisa na po. That is why we express our happiness nung nagkaroon ng resumption, ma-resume na.
Ayon naman sa isa pang intel report na binavalidate pa rin ng otoridad, galing daw ang mga nambomba sa Abu Sayyaf Group na si Emran Mutahain sa ilalim ng pamamahala ni Kair Mundos, ang emir ng Abu Sayyaf sa Basilan. Ayon sa mga source, ganti raw ito ng Abu Sayyaf sa patuloy na opensiba ng militar sa Basilan. Pero hindi pa rin inaalis ni De Lima ang ilang posibleng motibo sa insidente. Maan Makapagal, Patrol ng Pilipino. At muli pong nabuhay sa Kamara ang panukalang irehistro ang mga prepaid SIM cards para hindi magamit ang mga cellphone sa krimen at terorismo. Nagkaroon po ng dagdag sa mga pabor sa naturang panukala matapos malaman na cellphone ang ginamit na triggering device sa pagpapasabog sa bus sa Makati noong Martes. Nagpapatrol, RG Cruz. Muling binuhay ni Congressman Rufus Rodriguez ang panukalang mandatory registration ng prepaid SIM card. Ito'y para masubaybayan ang mga bumibili ng SIM cards at para hindi magamit sa kalokohan o krimen ang cellphones. Lalo na nang mangyari ang Makati bus bombing kung saan cellphone ang ginamit na triggering device. Nadagdagan ang sumuporta sa panukala kabilang na si House Speaker Sonny Belmonte. Why not? Lahat ng telephone numbers naman registered, no? But we'll have hearings on it. Pero para sa dealer ng SIM card, dagdag trabaho lang ito sa kanila. Ayon kay Congressman Nitos Magsaysay, dati nang hinaharang ng cellphone company sa panukala dahil magastos ito. Sad to say, hindi po lumulusot sa amin sa lower house. Kasi even the telcos themselves are telling us na it will cost them a lot. Kontra naman sa panukalang ito si Congressman Teddy Casino. Will the loopholes that criminals can use to still use even registered SIM cards will not be lost. It'll still be there. So, I mean, is it worth going through all this effort? Tumanggi ang Globe na magkomento dahil hindi pa nila napag-aaralan ang panukala. Pero ayon sa SMART, dapat pag-aralang mabuti ng gobyerno ang panukala dahil maraming tao ang apektado. Bukod sa Makati bus bombing, cellphone din ang ginamit na triggering device sa Valentine's Day bombing noong 2005. Ayon sa security expert na si Romel Banlawi, hindi man mapigilan, malaking tulong ang pagpaparehistro ng SIM card para mahuli ang mga terorista. RG Cruz, Patrol ng Pilipino. Hindi nagpahuli ang mga kandidatang may dugong banyaga sa screening ng Binibining Pilipinas pageant. Kilalanin sila sa pagpapatrol ni Mario Dumawal. Hindi lang mga kandidata ang natetensyon sa ongoing elimination para sa mga bagong reyna ng Binibining Pilipinas 2011. Maging ang mga reigning beauty queen tulad ni Venus Ra, naninibago sa prosesong ngayong taon. The ladies who weren't called, thank you very, very much. Ito'y dahil sa unang pagkakataon ay may media coverage ng aktual na elimination. Time namin, binibigyan lang kami ng maliit na envelope. And then nakalagay doon na congratulations, parang ganito, nakapasok ka. And then sorry, pero this time, in-announce nila talaga na okay, Canada na nga, you're in. Nakikita natin yung reaction talaga ng faces nila. If they are happy, if they are sad, this is the reality naman talaga. It's a beauty pageant, pero totoong tao ang mga sumasali dito. Pero may mga pagkakataon pa naman na pwede silang sumakas. Kabilang sa mga nakapasok pa sa kompetisyon, ang kakapasa lang sa Architecture Board exam na si Shamsi Subsu. Ang PhilAm na si Crystal Ann Grant, first runner-up sa Miss Philippines Earth 2007. It's actually been my dream since I was 12 years old, like telling my mom and my teachers like I'm going to be Miss Universe one day. I really want to. So, now's my time. Ang Libyan Pinay na si Arabella Hanesh, na host ng ABS-CBN Taguba. At ang Palestinian Pinay na si Sabrine Altawil. May payo naman si Binibining Pilipinas International, Krista Kleiner, sa mga matatanggal pa ngayong weekend. Don't think of it if you don't win, you didn't win anything from the pageant. Because if you push yourself, you will grow into a better woman and a better person. And you'll be able to take those traits with you wherever you go in life. Para naman sa mga nauna nang na-eliminate, tulad ng pamangkin ni Sharon Cuneta na si Rain Cuneta, tuloy ang pakikipagsapalaran sa mga susunod na beauty search. Mario Dumawal, Patrol ng Pilipino. Libu-libong seaman inireklamo ang pag-alis ng Special Recruitment Agency at one-stop processing. Pagmamaniobra umano sa budget ng Armed Forces of the Philippines, ibinunyag ng dating budget officer. As CALS, pinagkaguluhan ng fans ng dumayo sa Bacolod.
At ina ni Charis, dinepensa ang fans ng anak na bineltahan ni Ogie Diaz. Nagbabaga pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol! Inireklamo ng libo-libong seamen ang pag-alis sa One-Stop Processing Center at Special Recruitment Agency. Pahirapan umano ang bagong sistema ngayon ng pag-a-apply para maging marino. Narito ang ating report. Mula nang magbukas noong 2007, dinarayo ang Luneta Seafarer Center ng mga seaman na akyat panaog sa barko. Narito kasi ang higit sa 100 manning agency na nag-aalok ng iba't ibang trabaho para sa mga marino. Pero simula noong 1 taon nang alisin ang SRA o Special Recruitment Authority at ang One-Stop Processing Center para sa mga seaman, hirapan ng mga seaman mag-process ng papel. Kung mai-process natin yung mga certificates, documents sila dito, mga COC nila for instance, mabilis ang kanilang pag-apply sa trabaho. Kung dati mahigit 1,000 marino ang on the spot na natatanggap sa barko araw-araw dahil sa pagkakaroon ng SRA, ngayon, malaki na daw ang ibinawa sa bilang. Nabawasan sapagkat ang seaman nalilito. Dati-rate, magandang sistema dito, regulated, maayos, at madali makahanap ng trabaho. Ang dating opisina dito na may kinatawan ng mga ahensya ng gobyerno gaya ng POEA, OWA, Marina at PRC ay wala ng silbi. Nais naman ng POEA na sa mismong manning agency pumunta at mag-apply ang mga marino. At itinatangging pinapaboran nila ang malalaking manning agency. Parang palengke na eh. Hindi pwedeng magkaroon ng permanent na recruitment sa labas ng opisina. Information lang po. Tulad po ng ads na nilalagay ng isang kumpanya sa dyaryo, yun din lang po ang nilalagay dito sa Luneta. Sa ngayon ay kabi-kabilang karatula na nag-aalok ng trabaho ang makikita dito, kahit pa ito'y ipinagbabawal ng POEA. Yun ang nangangailangan mga agency yan, ma'am. Parang marami namang trabaho pa nang naghihintay. Oo, pero naghirap na dito. Tinatayang may mahigit sa 300,000 Pilipinong marino. Higit sa 35% ng mga marino sa buong mundo. Ang mga marinong Pinoy din ay nakapagpasok ng higit sa $3 bilyong na remittance sa huling tala noong 2009. Sa kasalukuyan ay may umiikot na signature campaign ng mga marino para maibalik ang SRA at ang One-Stop Processing Center. Ibabalik ba natin ang one-stop center dito para dito process? Sinong payag? Taas ang kamay! At simula ng ipagbawal ng POEA ang pagbibigay ng lisensya sa mga manning agencies sa Seafarer Center noong 1 taon, umabot na sa mahigit 10,000 ng mga marino ang pumirma para maibalik ang dating sistema. Magkahalong emosyon ang ipinahayag ng mga bayan patrollers sa aksidenteng nangyari sa Eaton Properties kaninang umaga. Kinwestiyon ni Iniet Aguado ang safety standards ng kontraktor ng Eaton Properties. Dapat daw ay repasuhin ang permit nito at masigurong walang nangyayaring lagayan. Hirit naman ni Alan Ray Pacquiao Ramirez at Separada Rosa bakit kung kailan nagkaroon ng aksidente tsaka lang repasuhin ang mga safety precaution. Sintimiento naman ni Ivy Cantaraos na aksidente na nga, tinitipid pa ang mga biktima. Dapat daw sa pinakamalapit na ospital isinugod ang lahat ng biktima. Para po naman kay Anonat Michael, nagkulang ang safety engineers sa safety equipment para sa mga kanilang manggagawa kaya nangyari ang trahedya. Makibahagi po sa Bayan Mo, ipatrol mo, mag-text sa i-report, space, pangalan, address, edad, gender at ang inyong mensahe. I-send sa 2366. Pwede rin mag-email sa i-report at abs-cbn.com o mag-post sa Bayan Mo, ipatrol mo, Facebook. May babala po tayo sa ating mga magulang na naninigarilyo. Ayon po sa isang pag-aaral na ginawa sa United Kingdom, may malaking pagkakataon na magkaroon ng problema sa pag-iisip ang mga batang nakakasinghot ng second-hand smoke o yung usok
na ibinubuga ng mga naninigarilyo. At base po sa pag-aaral ng University College sa London, 3 sa bawat 10 batang sinuri mula edad hapang hanggang 4-8 taong gulang ay exposed sa second-hand smoke ang naobserbahan ng kahinaan ng pag-iisip. Gayunman, mas malalim ang pag-aaral pa ang kinakailangan para matukoy kung paano nakakaapekto naman sa mental health ng mga bata ang second-hand smoke. At susunod, 50 milyong piso ipinabaon umano kay dating Defense Secretary Angelo Reyes sa kanyang pagretiro ayon sa dating AFP Budget Officer. OWA Chairman, itinangging inlaglag nila ang dating auditor kaugnay ng investigasyon sa kaso ni dating General Carlos Garcia. Exclusive, babaeng itinurum naghatid ng regalong sumabog sa tagig na tuntunan ng pulisya. At ensayo ng Ascals na antala dahil sa pagbuntot ng kanilang sandabakmak na fans. Abangan sa pagbabalik ng TV Patrol! Importante ang araw-araw na paliligo. Sorpresang lumantad sa Senado ang isang dating AFP Budget Officer para i-detalye ang umano'y katiwalian sa militar. Pero inamin ni retired Colonel George Rabusa na kasama din siya sa mga nagbulsa ng perang dapat sana'y budget ng sandatahang lakas. Nagpapatrol si Linda Tomilla. Nagmistulang labo-labo ang pagdinig nito ng Senado sa kontrobersyal na pagpapalambot ng kasong pandarambong laban kay dating Major General Carlos Garcia. Nagharap kasi ang magkakagalit, sina Senador Antonio Trillanes at dating Defense Secretary Angelo Reyes. If I may be allowed to finish, Senator Trillanes. No, I'm just trying to protect my reputation. No. You don't have any reputation to protect. Mistulang na corner din si Reyes ni Senador Jinggoy Estrada. Nagalit pa rin sa pagtalikod ni Reyes sa Administrasyong Estrada noong 2001. Pero nasentro ang hearing sa ibinunyag ng sorpresang witness ni Estrada, si dating AFP Budget Officer George Rabusa. Dinetalye ni Rabusa ang matagal ng kalakaran ng pagmamaniobra ng AFP budget. May sikretong pondo raw na tinawag na PCDA o Provision for Command Directed Activities na umaabot sa 40 milyong piso kada buwan. 5 milyon daw dito na pupunta sa kung sino man ang AFP Chief of Staff. Dito rin daw kinukuha ang payola ng iba pang opisyal sa militar, civilian employees, maging ilang taga-media. Pinopondohan din ng PCDA ang ibang military activities. At pagretiro ng Chief of Staff, anumang natira sa PCDA, ipinapabaon sa kanya. Ang pabaon daw kay Reyes, not less than 50 million, Your Honor. Not less than 50 million, and that was in the year 2001. And we have to convert it into dollars. You have to convert it into dollars. Why? It's very bulk. What about General Garcia? Ngayon, may mga direct instruction po na ito para kay ganito, ito para kay ganyan. pero inamin din ni Rabusa na kasama siyang nakinabang dito. Sinampahan din noon ang kasong katiwalian si Rabusa tulad ng mga dati niyang boss na sina Garcia at dating Major General Jacinto Ligot. Itinanggi ni Reyes na tumanggap siya noon ng buwan ng payola at pabaon. Para ho naman maklear po yung pangalan ko dahil ho, it's my name and my reputation not being attacked here. Pwede ho bang matanong natin kay Colonel Rabusa, kung ako po, nung Chief of Staff, ako po ba ay nagswapang? Ako po ba ay ganid? Ako po ba ay humingi na mas kinaano sa kanya? Kung swapang ka o ganit ka, ang issue dito, kung tumanggap ka ng pera sa sarili mong bulsa, kung tumanggap ka ng pera galing sa illegal, yun po ang issue dito. Meron pong kaming piniprepare para sa inyo na tinatanggap nyo naman po. Kaya naman hindi na lang si Garcia ang nasa alanganin, pati na rin ibang matataas na opisyal ng militar noon at maging ngayon. Linda Humilla, Patrol ng Pilipino. Itinanggi ni dating COA Chairman Guillermo Carrague na inilaglag ng Commission on Audit si dating COA Auditor Heidi Mendoza. Ito'y kaugnay ng investigasyon sa kaso ni dating AFP Comptroller Carlos Garcia.
Nilinaw ni Carage na ombudsman at hindi COA ang namuno sa investigasyon. Nagpapatrol, Ces Orenia Drilon. Naghihinakit si Heidi Mendoza dahil sa paglaglag ng Commission on Audit sa ginawa niyang investigasyon. Oktubre 2004, nang ipahiram ni dating COA Chairman Guillermo Carage ang 11 auditor para imbestigahan ang umano'y maanumalyang transaksyon ng AFP. Si Heidi Mendoza ang namuno sa audit team. Tumangging humarap ni Carage sa kamera pero pinayagan niyang matape ang kanyang boses. I don't even remember the name Heidi Mendoza. COA has 9,000 personnel. Ombudsman Marcelo called me up, Jen, pwede ba padalan mo na ako ng mga tao rito para tulungan kami sa investigasyon. So sabi ko, sige, I will send you people, but they will be under your supervision, Kako. They will not be under COA. So and so the report will not be a COA report. It will be an ombudsman report. 16 na beses humarap sa Sandigan Bayan si Mendoza para idetalye ang kanyang nadiskubre. Kabilang na ang 200 milyong pisong inilipat mula sa AFP account sa Land Bank sa UCPB na pondo galing sa United Nations para sa gastusin ng mga sundalong Pinoy sa UN peacekeeping missions. Nagulat siya nang sa cross-examination ng abogado ni General Garcia ay inilabas ang isang sulat mula kay Carage na nagsasabing hindi niya pinahintulutan ang investigasyon ni Mendoza. Pero ayon kay Carage, hindi niya natatandaang may sulat siyang pinirmahan na ginamit na ebidensya ng depensa. She thought that she was doing a COA work. No, that is an ombudsman work. Or maybe she misunderstood it, that she probably thought, COA pa rin ito. And I don't even recall getting her out. I didn't even know it happened. Samantala, ipinauubaya na ng palasyo kay Justice Secretary Laila De Lima na pag-aralan ang posibilidad na isailalim sa Witness Protection Program si Mendoza. Ces Orenia Drilon, Patrol ng Pilipino. Hindi makapag-ensayo ng maayos ang Philippine football team, ASCAL, sa Bacolod. Ang dahilan, laging nakabuntot sa mga ASCALs ang mga fans. Mula Bacolod, nagpapatrol, Raji May Arellano. Gustuhin man ng ASCALs na tumutok sa ensayo, hindi pa rin maiwasang maantala ang kanilang schedule dahil sa mga fans. Mula nang dumating ng Bacolod City kagabi, nakabuntot na ang mga tagahanga ng Philippine football team. Kaya pansamantalang isinisekreto ang venue ng kanilang practice. As long as they maintain the distance from the players where it becomes unobtrusive, then you will have no problem with that. Because of sometimes going to the pitch. Nagawa naman ng ASCALs na makipagbiruan sa mga tagahanga. Ilang mga miyembro ng ASCALs team na Ilonggo ang nagsisilbing interpreter para sa mga kasamahang half Pinoy. Sa sign language, Inadala na lang namin sa sign language kung minsan. Ang mas importante, mag-build up yung team. Karamihan sa mga fans, ang mga half Pinoy players ang tinitilian. Pero hindi naman daw na i-insecure ang mga pure Pinoy football players sa kanila. Magtutuos ang Philippine Team ASCALs at Mongolian football team sa Panad Stadium sa Pebrero 9. Inaantabayan na naman ang pagdating ng mga ASCAL stars na sina Phil at James Young husband sa Enero at 30. Habang sa Pebrero 6 naman, ang dating ni Neil Etheridge, Jason De Jong, Rob Gear at Ray Johnson. Pilipino! Raji May Arellano, Patrol ng Pilipino sa Bacolod. Susunod, Congressman Singson dapat parusahan ng Kamara kapag umamin sa drug case sa Hong Kong ayon sa ilang kongresista. Exclusive, babaeng naghatid umano ng regalong sumabog sa Taguig, itinuro ng testigo. Bulkan sa Japan, sumabog, ilang bayan natabunan ng abo. Tunghayan sa pagbabalik ng TV Patrol! Dapat
Dapat parusahan si Ilocos Sur Congressman Ronald Singson kapag naghain na ito ng guilty plea sa kasong drug trafficking sa Hong Kong. Ito naman ang paniniwala ng ilang mga mambabatas. Ayon kay Congresswoman Bernadette Herrera, walang puwang ang drug users sa House of Representatives. Ayon naman kay Isabela Congressman Georgine Agabaw, ang pagsang-ayon sa plea bargaining agreement ay nangangahulugang guilty si Singson at dapat patawan ng suspensyon o patalsikin sa House of Representatives. May nakikita namang butas si House Speaker Sonny Bolmente sa mga pahayag ni Congressman Singson na umaming dati siyang drug user pero pang-personal lamang ang gamit na nakuhang cocaine sa kanya. Una na ang umapila si Singson sa mga kapwa congressman na tapusin muna ang pagdinig bago siya sampahan ng ethics complaint. Binabalak ngayon ang pagkakaroon ng ID system sa bawat barangay at mas pinaigting na puwersa ng barangay officials sa Pampanga. Ito'y kasunod ng pagkakadiskubre ng ilang safe house umano ng Dominguez Carnapping Group sa Lalawigan. Nagpulong ang mga lokal na opisyal sa pangunguna ni Pampanga Governor Lilia Pineda para matiyak na hindi mapapasok ng mga sindikato ang lalawigan. Ipinanukala ang ID system para makilala ang sino mang maglalabas-masok sa probinsya. Bubuo naman ang ordinansang magbibigay daw otoridad sa mga barangay official na mag-inspeksyon sa mga hinihinalang safe house ng Carnapping Group. Matapos ang halos isang buwang surveillance ng pulisya, natuntun na ang babaeng itinuturong naghatid ng regalong may granada noong Disyembre kung saan isang ginang ang namatay. Kinilala ng testigo ang babae at itinuro. Exclusive na Papatrol, Jackie Manabat. Kailangan regalo na tanggap ko, papunta kay Mami dun. Mula sa mga inihanay na babae, walang alinlangang itinuro ng testigong si Dino ang babaeng nagdala umano ng regalong may bomba na ikinamatay ni Mrs. Yvonne Chua noong December 29. Ayaw munang pabanggit ng SPD ang pangalan ng itinuro suspect dahil sa may follow-up pa silang operasyon. Tumugma sa artist sketch ng SPD ang itinuro ni Dino sa hilera ng mga suspect. Mahabang buhok niya, kulay itim, lampas ng balikat. Hindi gaano kalaki. Ayon kay Dino, kumatok ang suspect sa gate ng Pascor Subdivision at inabot ang regalong may card kung saan nakasulat ang "To Yvonne Chua, Merry Christmas from Mommy." Kinabukasan, naibigay ang regalo sa tahanan ng mga Chua sa Taguig. Patay agad si Yvonne sa pagsabog ng M23 grenade nang buksan ang regalo. Kung tinanong ko pangalan niya, bigyan na ko lang tinlikuran. Umalis siya kaagad. Pero todo tanggi ang tinurong suspect na hawak na ngayon ng mga otoridad. Hindi ko po talaga alam yun. Kasiguradong ako ba talaga yun. Kasi madami makakapagpatunay na nandun lang ako sa amin. Napag-alamang naging kasambahay ng isang kamag-anak ni Chua ang suspect. Tumanggi munang magbigay pa ng pahayag ang pulisya habang tinutukoy pang motibo at iba pang posibleng sangkot sa krimen. Jackie Manabat, Patrol ng Pilipino. Anumang oras ay sasampa na ng kasong murder at obstruction of justice si Levi Dulay. Yun po yung lalaking inakalang nasunog sa loob ng van sa may Caloocan City. At ayon sa Caloocan PNP, pangunahing suspect ngayon si Dulay sa pagpatay sa kaibigang si Hilde Chua na hinihanalang siyang nasunog sa van. At pinag-inalang kasi ang umano'y hindi pakikipag-ugnayan ni Dulay at ng kanyang pamilya tungkol sa naturang kaso. At natuklasan lamang ng pulisya na buhay pa pala si Dulay at nagpapagaling sa isang ospital sa La Union. Pero, iginit naman ni Dulay na wala siyang kasalanan at biktima siya ng kidnapping. Nakalabas na ng ospital si Dulay at nakauwi na sa kanilang bahay sa Caloocan. Sa ating World Patrol, sumabog ang isang bulkan sa Japan. Nagbuga ng abo ang Shinmoedake Volcano. Natabunan ng makapal na abo ang mga bayan malapit sa paanan ng bulkan. Mahigpit na ipinagbabawal ng mga otoridad doon ang pagpasok sa 2-kilometer radius sa paligid ng bulkan. Kinailangan ding ihinto ang biyahe ng mga tren sa bayan. Miyerkules ng gabi, unang sumabog ang bulkan na nagbuga ng lava.
At muli sa aming pagbabalik, LTO Chief may kasong tumiting umano ng papeles ng mga nasabat na carnap vehicles. Ilang traffic enforcers nagsample ng sayaw sa kanilang pagta-traffic. At OG Diaz iginiit ang paghingi ng sorry sa fans ni Charisse. Mother ni Charisse nagsalita na rin sa issue. Ang lahat ng yan sa muling pagbabalik ng TV Patrol! Bayan, kasabay ng huling gabi ng burol ng pinatay na radio broadcaster sa Palawan na si Dr. Jerry Ortega, inilunsad naman ang signature campaign bilang suporta sa kanyang ipinaglalaban. Layunin ng kampanya na makakalap ng 10 milyong lagda bilang suporta sa kampanya ni Ortega laban sa pagmimina, illegal logging at fishing sa Palawan. Samantala, naging sentro rin ng komentaryo ni Ortega ang isyu ng Malampaya Oil nang ibunyag ni Ortega ang umunoy pagkalugi ng mga mamamayan ng Palawan sa bahagi nito mula sa kinikita ng Malampaya. Inamin ni na Rufo Gutierrez at kampo ni Shaina Magdayaw na nag-usap sila. Patungkol nga ba ito kay John Lloyd Cruz? Samantala nadawit sa issue sa pagitan ni Charisse at OG Diaz ang kanilang mga ina. Narito ang report. Tanggap na ng showbiz host na si OG Diaz ang kanyang kamalian sa pagbatiko sa singing sensation na si Charisse. Pero may ilang solid fans ang hindi tanggap ang sorry ni OG. Ayon naman sa ina ni Charisse na si Raquel, hindi masisisi ang fans na magalit kay OG. Kung may opinyon si OG, gayon din ang Chasters na umiidolo sa anak. Matatanda ang binatikos ni OG sa kanyang column at Twitter ang umano'y pag-aastang foreign artist si Charisse sa concert sa bansa kamakailan, maging ang nerdy look ng singer. Sa pinakahuling pahayag ni OG, idiniin niya ang paghingi ng tawad at hiling niyang matuldukan na ang issue sa tulong na rin ni Mrs. Pempenko. Nakatikim na raw siya ng matitinding banat mula sa fans kung saan nadamay na ang kanyang ina. Sana raw wag nang kaladkarin ang kanyang ina sa issue. Kung tinatawag daw siyang walang pinag-aralan, ang Chasters na raw sana ang umaktong mas may pinag-aralan sila. Wala raw siyang magagawa kung hindi pa rin sapat ang kaniyang sorry. Kinumpirma naman ni Rufo Gutierrez sa ABS-CBN News ang pagtawag sa kanya ng aktres na si Shaina Magdayaw ng madaling araw. Hindi idinatalya ng host ang pinag-usapan nila pero may kinalaman ito sa boyfriend ni Shaina na si John Lloyd Cruz na dating nalink kay Rufa. Ayon sa malapit na tao kay Shaina, posibleng gumagawa lang ng gimmick ang kampo ni Rufa para mapag-usapan. Wala naman nakuhang pahayag sa kampo ni na John Lloyd at Shaina. Ayon naman sa official statement ng Star Magic, totoong nag-usap ng pribado at maayos ang dalawang aktres. Mas magiging mahirap ang kampanya kontra carnapping kung hindi mawawala ang tiwali sa loob mismo ng Land Transportation Office o LTO ayon sa pulisya. Lumalabas kasi sa kanilang pagsisiyasat na mismong hepe ngayon ng LTO may hinaharap na kaso dahil sa umano'y pagpaparehistro ng mga carnap na sasakyan. Exclusive nagpapatrol Alex Santos. Sa dokumentong galing sa Highway Patrol Group Cordillera na may petsang May 7, 2009, kinasuhan ang paglabag sa Article 171 ng Revised Penal Code o ang pamimeke ng dokumento ng isang public officer at employee ang hepe ng LTO na si Assistant Secretary Virginia Torres sa ginawa kasing pagsisiyasat ng HPG Cordillera. Napatunayang may irregularidad sa papeles ng nasa batas sasakyang inirehistro sa LTO District Office sa Tarlac City kung saan dating hepe si Torres. Dito sa kumpol ng mga sasakyan na sinasabing carnap at na-impound dito sa headquarters ng Highway Patrol Group, nakita ho namin ang asul na Pajero na siyang pinagmulan sa pagsampa ng kaso laban kay Asek Torres. Tugmang chassis at engine number nito, pero ang file number nito, pagmamay-ari pala ng motorsiklong rehistrado sa LTO Rojas Isabela. Gayunman, ayon sa HPG, naiparehistro pa rin ito sa LTO Tarlac at nabigyan pa ng special plate na RJP 111. Dahil dito,
Tumibay ang paniniwala ng HPG na may mga taga-LTO na sangkot sa pagdodoktor ng mga papeles sa sasakyan. Katunayan, ayon sa HPG, aabot sa 500 carnap vehicles ang kanilang nasasabat noong 2010. Very disappointing din yung ganun, ano? Dahil pag malaman mong ganun yung nangyari, and kami naman, habol kami ng habol sa mga groups, carnapping syndicates, grupong mga carnap vehicles. Sa isang text message, mari namang ipinabulaanan ni Asek Torres ang isyong sangkot siya rito. May mga dokumento raw siyang magpapatunay na hindi pineke ang mga papeles sa mga sasakyan. Samantala, hinihikayat ng LTO ang mga biktima ng mga tiwali nilang tauhan na magreklamo. Alex Santos, Patrol ng Pilipino. Meron akong kwento! Ano yan? Halina't pakinggan ninyo ako! Sa kabila ng pagkakasangkot ng ilang pulis sa katiwalian, merong mga traffic enforcers naman ngayon na nagbibigay kasiyahan sa mga motorista sa pamamagitan ng kanilang pagsasayaw. At mga pulis ng Zamboanga lumahok din naman sa ati-atihan ang mga eksena ng mga pulis. Tampok sa mga kwento ni Mark Logan. Bilang pagtutulgay pa rin kay Senyor Santo Niño ngayong buwan ng Enero, nagpaka-cool ang mga mamang pulis, nagpinta ng sarili at nagbagong bihis, pumapel sa Ati-Atihan Festival. Kasali pati mga nagtitraining magpulis, malalaman mo lang kung sino ang bagito at kung sino ang pwede nang magretiro sa sukat ng waistline, parang soft drinks na litro. Oh no! Tumawag kayo ng pulis! May sinalvage! Sa Jensen, mahirap din yung may naririnig kang tugtog. Sa gitna ng pagtatraffic, posible kang yumugyog. Ganito nga ang karanasan ni Manong Pulis. Pero wala sila sa mga taga-Ilagan, Isabela. Aba, kung tropa ng mga traffic enforcers turned into street dancers. Bawat kanto ang nakapwesto, umaariba ng hataw sa ilalim ng araw. At abutin man ng gabi, bibilib ka. Kahit wala ng araw, amoy araw pa rin sila. Ang mensahe lang ng mga motorista, sa ayawang ganito, huwag sanang makadisgrasya. Kasi sa sobrang nilang kaliw sa kalsada, mga tao na ay nakatunganga. Tulad itong si Lolo, nahawa na. Ayun o, gumigiling-giling pa. Ayos na! Mark Logan, Patrol ng Pilipino. Uy, yung kaninang Cute, hearing ano? sa Senado. For the first time, nakarinig ulit tayo ng mga ganon. Bombastic. Oo, at ang tama-tama doon, nandun si Senator Trillanes. Iba yun ang pinaglalaban nila. Sinasabi niyang mga anomalya sa Armed Forces of the Philippines. Oo, matagal ng issue yan sa mga sundalo. Pero what's next ang tanong doon? Oo, pagkatapos ng ganyan klaseng revelasyon, di ba? Yan ang bunsod ng naging mga kudeta dati, Kasi may mga testigo. pag-aalsa. Ngayon may testigo. Testigo. At lumantad siya at inamin naman niya, nakinabang din siya sa ganyang mga patakaran sa Armed Forces of the Philippines. So ano ngayon ang mangyayari? May mangyayari ba? Yan ang tanong ng tao. Sa hinaba-haba man daw ng prosesyon, sa ombudsman pa rin ang tuloy nito, kabayan. So may Corina. proseso pa. Oo, no? So sa hinaba-haba ho ng lahat ng Unless proven unfair guilty. nito, ingay na ito, hindi ho... Ombudsman na rin ba yan? Oo. Walang special, Oo, kasi hindi naman, ang Senado, hindi naman ito Court of Justice, di ba, para mag-try ng ganitong klase. In aid of legislation. Opo. Oo, di ba, sa dami na ho ng ganitong klase ng investigasyon, tanong nga po, ng marami, saan po ito Yun ang tanong ngayon dyan. At yun ang ating abangan kung after this hearing may mangyayari. Opo. At yan po. Kasi may mga ebidensya. At yan ha, kabayan, yan, Corina. Yan ang mga balitang nakalap sa aming mas malawak na pagpapatrol, Corina. At oo nga, kami ang mga patrol ng Pilipino. Hanggang bukas! At maraming salamat. Magandang gabi, bayan.